ang napansin ko dyan, Jen, sa dami na ng presidente dumaan, meron pa kang presidente, napatalsik din di ba? Oo. Pero hindi siya naging... Hindi ganyan Walang naging ganyan na reaksyon, Jen. Ano ba, nag-birthday yun o anuman. O kaya nagprotesta. Wala pang nagprotesta ng ganyan para sa isang... ibang lugar. Ibang klase talaga. Well, aminin man natin yung hindi. At ako sa tingin ko, sabi kahit mga anti-Duterte, aminin man nila hindi sa kanilang kalooban, ibang klase kasi talaga yung karisma nung Digong Nason. Yun At lalo ngayon, sa nangyari sa kanya, again, aminin man nila o hindi, Nason, magpakatotoo, real talk lang tayo. Baka sabihin nila, hindi, kay dalawa, napaparatangan tayo Nelson, sabi akala para tayo DDS Hindi po, kami ho ay naglalahad lamang ng factual na pangyayari sa iba't ibang lugar, lalo na po sa mga kaganapan sa bagay na ito. Kasi sinasabi ng iba, ito hindi nilalabas to ng mainstream media. Ayan, Mga nasa social media. Nilalabas natin lahat halos, di ba? Again, lahat ng kakayanin natin. Gaya nga ng sinasabi natin, Nelson, ito po, puro, kayo na, nauna nating ipinakita rin sa kanila, kasabay niyan, meron din ho namang nagsagawa ng rally kasabay ng kanyang birthday na sinasabing mga biktima naman ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson. Ayun nga. Isa lang ako, kinalulungkot ko lang dyan, yung nangyari sa Qatar, Nelson. Narinig ko kayo na yung interview kay Yusek Vega ng DFA. Umaabot pa lang lahat sa 19 yung nakulong. Yes. Dyan kasi sa Qatar, napakahigpit po ng gobyerno nila dyan sa ganitong mga pagtitipon-tipon. Basta Middle East. Yes. Qatar, Saudi. Pero yun nga, ang paalam daw ata nila parang isang gathering lang na pinayagan naman daw sila Ang naging dahilan nung pagkakahuli, meron sila mga placards na kung ano-ano. May placards na Duterte, etc. Yun ata ang bawal sa kanila. Pero kung nilagay happy birthday, okay, siguro problema. Kung happy birthday, walang birthday man. party. Yun daw ata ang pinapaliwanag ni Yusek Vega ng DFA. At saka bago pala dumating yan, ito pala may paunang pasabi na ang embahada ng Qatar sa mga OFW doon na huwag niyo pong gagawin yan sapagkat napakahigpit ng Qatari government sa ganyang mga pagtitipon. Ang pinakamababang parusa daw yan, 3 taon na pagkakakulong. Ganyan daw po sa kanila. Pero ito naman, nakikita nila, ang tabay lang daw tayo mga ilang araw, baka hindi na ituloy ng Qatari government ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila, Nelson. Baka sila ay mapauwi na rin doon sa kanilang trabaho. Ang ipinakikiusap lang ata nila, wag na silang pauwi sa Pilipinas. Sabihin, makabalik sa kanilang trabaho. Kasi baka daw ang gawin ng Qatar government, i-deport sila pauwi ng Pilipinas. So wag naman daw sa... Parang yun ata ang ipinakikiusap ng Qatar Embassy dun para sa mga OFWs natin doon. Kasi kawauna, nagtatrabaho sila doon at meron din silang dapat na pananagutan doon sa kanilang mga employer. Ayun. Kaya pala napakahigpit doon. Maganda yung mga educational din. So kaya pala doon sila napakahigpit dyan sa Qatar. Ang Qatar government pala, ang kanilang mga mamamayan pala dyan, halos 80% Nelson, hindi na nanatili sa Qatar. Ibig sabihin, sa 100%, 80% ng Qatari, wala doon sa kanila. Karamihan pala ng mga nakatira doon, mga trabahador, kung ano-ano. Kaya kung papayagan daw nila yung ganyan mga kilos protesta, hindi magiging president daw yan at magiging malaking problema sa kanilang bansa kung papayagan nila ang ganyan mga bagay na mga pagkilos. Ayun. Sana po naman, sana. Kasi handa naman daw po yung ating Philippine Embassy sa Qatar na tulungan itong mga OFWs ito. Sa kabuuan daw po ay 19 yung mga... actually, hindi naman daw sa detention facility, kundi dinala lang sila sa police station. At sila ay... hindi nga raw kinulong Parang stay lang sila, hindi sa loob ng kulungan, kundi sa opisina ng police station lang. Kasi hindi sila tinatrato na gumawa talaga ng isang mabigat na kasalanan, Nelson. Yun ang paliwanag po ni Yusek Vega. Doon sa 19, 3 ay minor. Yes, Tapos pinalaya. Meron na atang may ilang babae, karamihan naman daw ay mga lalaki. Ang pinakakiusap daw ata nila doon, kung sila ay patatawarin,
wag na ipa-deport sa Pilipinas, kundi may pagpatuloy yung kanilang trabaho doon sa Qatar. Mismong si Pangulong Duterte dyan, may kahilingan sa kanyang birthday. Ha? Ganon? Oo. Sayang, tapos na ano Kahilingan niya ito sa mga supporter niya. Hindi ba sinabing yung kamuting kahoy, kumantandahan nyo nga ako, walang ganon sinabi? Pumunta muna kayo rito. Ako, hindi pa Baka sa susunod. Ang sabi po ng dating Pangulo, hinihiling ko sa mga supporter ko na wag na kayong magsalita ng anuman tungkol sa aking kaso sa International Criminal Court. Okay. Ito po ang ipinahayag ni Vice President Sara Duterte nang humarap sa mga supporter doon sa The Hague. Okay. Sabi niya, mas mainam daw hayaan na lang ang kanyang abogado at ang ICC na mag-asikaso sa usapin. Naintindihan ko rito ang dating Pangulo dyan Kasi maaring humili nga sila ng interim release. Okay. Diba? At dun sa interim release, ang isa sa kondisyon niyan ay una, wag kang magsasalita ng anuman tungkol sa kaso mo. Oo. Wag kang magpapahayag din na kahit yung mga testigo ay wag mong kakausapin. Parang Yes. So, diba? Minsan natalakay ni Kong Dante yan. Pwede naman daw pala yun. Yun nga. Pero dapat may mga kondisyon. Yung kondisyon na yun, dapat ay susundin mo. Yes. Oho. Kaya palagay ko, ito ang isa sa naisip niya na para payagan ako, dapat ganun din yung mga supporter ko. Ha? Hindi, dapat ano na lang tayo, wag na tayo magsalita. Oho. Pahayag ni BP Sara, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyong ipahayag ang inyong galit na nararamdaman o kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, wag natin pag-usapan ang kaso. At wag Ayun. natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Oho. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. Ayun. May dagdag pa ito wala na rin dito sa script Jen. Oo. Ang sabi niya, kung gusto nyong magpahayag ng pagsuporta sa akin, iboto nyo na lang yung aking mga kandidato sa pagkasenador. Abay, tama naman. Kaya pala ang sinabi daw niya kay Kuya BG, importante manalo muna kayo. Ayun. Huwag niyo muna akong puntahan dito kasi maaabala yung unahin niyo muna, manalo muna kayo. Tapos sabi naman kay Kong Dante, ikaw naman mananalo ka na, huwag ka na matakot. Huwag ka na, parang close talaga Yan Paulo nga. Duterte kay Kong Dante. At saka sa lahat ng mga kampanya nung nakaraan, ay sinasabi niya, eto talaga, eto ang pambato natin. Ha? Proud ako sa'yo, sabi niya talaga. Sabi niya, hindi ito lumapit sa akin Tama. Ako ang naghanap sa kanya. Kasi gusto ko itong matalinong ito. Ha? Marami itong magagawa. Ayan. Number 38, Rodante Marcoleta. Ganun ang pagkakasabi niya. Sabi ni Pangulong Digong, talagang Kaya pala parang sabi niya, nakita mo ba yung statement ni, ang ganda nung sinabi ni, ni Jimmy Bondoc, tungkol kay Kong Dante Marcoleta. Ang Ayun ganda nga. nung pinost niya. Ang sabi niya doon, ito kahit na, sabi pa nga niya, di ba? Kahit hindi na ako manalo, manalo lang ito ay ayos na. Kaya pala sabi niya, kaya hindi ko pala niya masisisi kung si Pangulong Digong, kung bakit gano'n ang sinasabi niya Kung bakit kay niya Kong Dante Marcoleta. todo suporta. Yes. Kung minsan nga parang nagseselos pa siya ng konti. Pero nung nakilala pala niya, ganun pala. At dahil dyan, Jen, salitaan pa lang yan, ha? Alam mo ba na umangat sa survey si Kong Dante Marcoleta? Umangat sa survey. Sumangat? Di ba dati nasa 20 plus siya, di ba? Yung huli, pinaka 21. Dito sa isang survey na ipinalabas, nako, asan ba yung survey na yun? Baka mabigla kayo, ha? Oo. At ito, may batayan ito. May analysis din ata dito, Nelson, ha? Ganun ba? Kung sa bagay, sinasabi na natin, di ba, na kapag naaresto si dating Pangulong Duterte, mukhang hindi ito makagaganda sa mga kandidato ng administrasyon. Di At ba? mukhang yun na nga ang nangyayari ngayon, Nelson. Alam mo ba, Jen, ha? Sa survey, ay kung anong number na si pumasok na ba Kong sa Dante? alam mo yung Magic 12, lagi yan ang pinaglalabanan dyan Sino ang nasa Magic 12? Nasa Magic 12, Baka Magic sarap. nasa ties yan ni dalawa sila, 11 at 12.
Sino? Manny Pacquiao dyan. Aba! Survey period, March 15 to 20. Bago ito. Oo. Ito kasi Ayun. ito yung petsa dyan na inaresto si Pangulong Duterte. Oho. Ka-aresto lang March 11 yung pagkaka-aresto. Oo. So tama. So, ito, alam na ng tao ang pagkaka-aresto. May masasabi mo ba na may factor na dito? Malaki. Aba. At ito dyan ay maaaring magbago pa. Ha? Oho. Maaaring madagdag pa yung mga pangyayari pa. Kasi after ng pagka-aresto, di ba maraming mga diskusyon na lumabas, Oho. maraming argumento. Lalo pa ngayon na mas lumilinaw ang mga argumento tungkol Sino ang dyan. publiko? Isa sa mga kilalang server firm din po ito sa Pilipinas, ha? Ang Publicus Asia, Nelson. Oo. Matagal na po ito naglalabas ng mga survey. Pero dito, Nelson, ha? Medyo... dito talaga makikita mo, si Kuya BG pa rin ang number 1, ha? Pero yung lagi niyang kadikit sa 1, Erwin Tulfo, dito 6 and 7 na. Aba, oho. Ang gusto ko sanang ipaliwanag dito, papaanong yung Bam Aquino, tsaka yung Pangilinan, pumasok sa top 5, Nelson, eh. Ano naging factor? Masasabi ba natin na sila'y nakinabang din sa digong arrest? Di ba? Ayun nga, hindi natin masabi Diba? pa. Oo. Diba? Kaya nga sana doon sa mga gumawa ng survey nito, sana ano yung triggering factor, ano? Gaya niyan, ano? Mantakin mo kung Dante Marcoleta sa mga survey firm na malalaki ay 21, 22. Dito, ito masasabi natin, Nelson, 180 degrees. 'Di ba? Ang inikot niya paakyat. Ayun nga. 'Di ba? Oo. Ngayon po ay pumasok na sa 11 to 12, meron pa tayong 40 days. Nelson, ha? May 40 days pa tayo bago dumating ang eleksyon. Para mo nakikinig-kinita kung pagpasok ng Abril niyan, kalagitnaan ng Abril, kasi sinasabi nila lagi, di ba, yung Magic 6, yung 1 to 6, medyo stable na ro yun, hindi na ganong kinakaba-kaba. Pero dito, biglang nagbago. Sana ay may magpaliwanag ng sa mga taga-Publicus Asia, kung sino man ang nasa Publicus Asia. At hindi lang yun, Jen. Oo. Matatandaan mo, ang dating Pangulong Duterte, nung tumakbo siya sa pagka-presidente noong 2016, Oo. hindi naman din siya lumalabas sa survey. Ang 2 weeks before, number 3 pa siya, Nelson. Natatandaan ko yun, ha? oo. 2 weeks before, number 3. At hindi, 3%. Hindi pala number 3, kundi 3% pa rin siya. Oo. Oo. At siya ay umangat lang nung lumabas na yung mga debate, di ba? Yes. Napanood ng mga tao yung mga debate. Oho. Oo, at doon siya Yan mas yung lalong 2 nakilala. weeks hanggang 1 week ng election. Nabigla sila nung isang linggo, 1 week before elections. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Oo. Bigla sila naghabol ngayon. Kasi ang una nilang binabanatan, hindi si Digong, eh. Si Binay. Si Binay. Oo nga. Di ba? Grace po. Sila, tsaka yung Marojas, eh. Parang dating nga sa kanila yung Digong, ay wala yan, spare tire yan. Hindi natin, hindi threat sa atin yan. Yun ang Yan, and the nangyari. rest is history. Yun. Nelson. Ako personal ko lang naman ito, hindi naman tayo nagdudunong-dunungan sa mga ganito, Nelson. Iba kasi ang nangyari ngayon sa eleksyon, eh, no? Oo. Maraming factor na pwedeng magpabago Yeah. sa naging takbo ng politika ngayon. Ano ho? Bigla. Biglaan. May mga turn around. Di ba? At ito na hindi bagong pangyayari dyan, eh. Ganun ba? Sa madalas na mga eleksyon, Well, diba? oo. Bigla na lang may nangyayari, sumisikat ngayon yung isang... Bagay. Diba? Last elections, Nelson, ha? Kung senador ang pag-uusapan, ha? Yung Ruben Padilla, Oo. Ang Hindi rin, mababa din yan. 10. Ang pinakamataas niya ata, 7 pa, eh. Oo. Last elections, number 1, eh. Yes. Diba? Di ba? Ang ginawa lang ni Ruben Padilla, nagsuklay lang ng bigot. Di ba? Kaya hindi rin natin mapagbabatayan dyan yung mga survey. Kahit na sabi mo pa na ito, matagal na nagsasurvey, pero wala pa nga ako nakitang tumama, eh. Totoo. Diba? Yung Tulfo, ina-expect nila, yung Rafi Tulfo, ina-expect nila number 1 kasi sa lahat ng survey that time,
number 1 yung Raffy Tulfo. Wala, laglag eh. Pero after elections, ano ba siya? Number 3, number 4. Ganun ang nangyari. Oh, well, yun po ang ano. Ngayon, may issue pa. Di ba? Ito ang magpapaiba ng takbo ng yung political landscape natin, Nelson. Kaya nga sana magkaroon tayo ng ng makapanayam na marunong tayo kasi hindi ako President Nelson hindi ako marunong bumasa ng numbers kung ang pag-uusapan ay survey eh. Meron kasi mga tao na marunong sa numero eh. Ang isa lang lagi ko natatandaan yan, pag naabot mo na yung peak, Nelson, sa kalagitnaan ng kampanya ito, 45 days before, naabot mo na yung peak, doon ka nervyusin. Kasi yung peak na yon, pag naabot mo na, ang tendency nun, pababa ka na, pasubsub ka na. Di ba? Kaysa doon ka sa nanggagaling ka sa ibaba, na umaakit ka ang trend mo pataas. Ibig sabihin nun yung awareness mo. Yun, yung trajectory mo pataas. Yung parang viral. Parang virus na unti-unting kumakalat. Yung isa naman, nagsimula ka ng mataas, unti-unti na babawasan. Kasi kapag kami umaangat, ikaw yung nasa taas, ikaw ang apektado, babatakin ka pababa eh. Hihilahin ka niyan, totoo. Kaya yun nga po, kaya ngayon, ang sa mga panahon ito, kung masasabi mong ikaw na yung number 1, kabahan ka. Kasi pagka naabot mo na yung peak na yan, at pagtutulong-tulungan ka nung 11 nasa baba mo, ang tendency yan, bumaba ka. At yun namang mga unti-unti tumataas, sabi ko, may marurunong bumasa niyan na mga numero, abangan natin. Meron pang 42 days. Nelson, At saka yung sidhi ng kampanya sa ground eh. Ayan. Diba? Mukhang doon magiging yun ang magiging advantage ni Kong Dante. Lalo ngayon habang papainit ang eleksyon at itong simula na ang local campaign,